I think mga kababayan, ang agenda nila, gamitin yung playbook ng mga dilawan ng patayin si Ninoy Aquino. Gagawin na sacrificial lamb, si Digong, pero hindi nga po akma yung lamb, kasi yung lamb po, tupa, maamo. So hindi bagay na gamitin na sacrificial lamb. Palitan na lang natin yung lamb ng Doberman. You could end up like Ninoy Aquino if you return to the Philippines. BP Sara warns her father, who continues to yearn to come home. Duterte says he's ready, so be it. Yan ang post po ni MG Kiambao Reyes na isang fake news peddler. Sabi dyan, ex-NPA cadre Juma ordered my best friend to bomb Plaza Miranda. Yan a former New People's Army rebel claimed that nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Joke time muna tayo po kasi seryoso yung topic natin ngayon. Tulad ng mga previous topics. Kasi sabi ni Sara Duterte, yung tatay niya gustong mag-ala Ninoy Aquino. Huwag kayong maniniwala po sa kanilang agenda. But before that, dito muna tayo sa kwentong katatawanan para stress-free. Padala ni Eduardo Paltao Sarmiento ang setting sa eskwelahan. Tinanong ng teacher yung kanyang estudyante. Sabi ng teacher kay Juan, ano ang pagkakaiba ng magnanakaw sa politiko? Matalino po siya, si Juan. Sabi ni Juan, ang magnanakaw po, madam, nagnanakaw muna bago tumakbo. Yung politiko niya, Juan, yung politiko po, tumatakbo muna bago magnanakaw. Joke man lang po, baka mapikon yung baka mapikon yung mga politiko po, Hindi man po lahat. Di man lahat, may mga politikong sincero pa rin. Para hindi tayo maipatawag ng Congress. Wala sa atin yung generalization. Laging may exception po. May mga matitino na politiko. Di ba? Matik na, 200 po. Kasali ka na sa monthly draw. 5,000 yung mabubunot natin. Yung hindi mabubunot, may chance kayo na manalo. Sa December, 10,000 pesos ang grand prize. Dito na tayo mga kababayan sa seryosong topic kasi I think mga kababayan, ang agenda nila, gamitin yung playbook ng mga dilawan ng patayin si Ninoy Aquino. Ginawang sacrificial lamb mga kababayan si Ninoy nang nasa likod ng assassination para po gatungan yung people power. So ito yung nangyari sa EDSA People Power. After na mapatay si Ninoy, alam na ninyo yung kwento, noong 1983. Then after 3 years, mga kababayan, nag-EDSA People Power, 1986. So malamang ito yung target nila, tularan mga kababayan, ang nangyari kay Ninoy. And in 3 years, through propaganda, lies in propaganda mga kababayan. Tulad ng EDSA po, yung EDSA 1 po, based on lies in propaganda. Hindi man po si President Marcos Sr. po yung nasa likod ng assassination. Kahit po yung Plaza Miranda bombing, mamaya ibigay ko po sa inyo yung mga detalye niyan para basagin natin ang playbook na gusto nilang gamitin, playbook ni Ninoy. Gagawin na sacrificial lamb, si Digong, pero hindi nga po akma yung lamb kasi yung lamb po, tupa, maamo. So hindi bagay na gamitin na sacrificial lamb. Palitan na lang natin yung lamb ng Doberman. Kasi yung Doberman po, matapang. Bagay kay Digong na description. Hindi yung lamb, sacrificial Doberman. Di ba? Mga kababayan, ito yung sinabi ni Sara Duterte doon sa The Hague. Nagtipon-tipon yung mga OFW from all over Europe. Ang sabi, nag-2,000 din yung mga pumunta doon sa park ng The Hague. Ayan po ang balita dito. 2,000 daw yan na nagtipon-tipon. O to si Sara, nakatayo sa upuan. Nagmi-meeting siya. Sabi dyan, you could end up like Ninoy Aquino if you return to the Philippines. BP Sara warns
her father, who continues to yearn to come home. Duterte says he's ready, so be it. Yan ang post po ni MG Kiambao Reyes na isang fake news peddler. Pinatawag ng Congress po, iyak ng iyak, ng front ni Congressman Abante. Ayun, nagsorry po. Inamin, mali yung mga pinapakalat nilang mga kwento. O ngayon, walang kadala-dala. Nagpakalat na naman ang agenda. Yan o. Yung kagustuhan mo na umuwi, yan din ang katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Junior ka, BP Sara to FPRRD. Pakinggan natin. Araw-araw na nandun ako, sa mga araw na nandoon ako, isa yan sa paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon, mag-mayor pa ako ng syudad ng Davao. Bring him home! Bring him home! Bring him home! May background pa po para appealing to emotions. Ganon ang drama nila. Sabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. So, malinaw ang agenda po ng mga handler ni Digong. Kasi matanda na po si Digong. Baka gusto nilang gawing sacrificial Doberman. Si Ninoy Aquino ang tawag sacrificial lamb. Pero si Digong hindi akba po sa kanya kasi maisog po, matapang. So, ang matapang po, hindi man po tupa ang matapang. Ang matapang, Doberman. Kaya sacrificial Doberman. Huwag tayong kakagat, mga kababayan, sa playbook nila na gustong mangyari. Mag-aala ni Noy. Tapos ituturo na mastermind yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tulad ng ginawa, mga kababayan, ng mga dilawan, itinuro po yung tatay ng ating Pangulong Bongbong, si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayon ang tanong, napatunayan ba ng mastermind ng otak sa assassination ni Ninoy si Marcos Sr.? Hindi po, mga kababayan, kasi malabo na gawin yon ni Marcos Sr. kasi matalino po yung tatay ni BBM. Ba't naman ipapapatay si Ninoy Aquino? Pinagamot niya nga sa Amerika. At tumihingi pa ng pera. Kabrad po sa fraternity. Tumatawag, mga kababayan, para humingi ng pera. You see? At winarningan pa, mga kababayan, na huwag siyang uuwi kasi baka may magsamantala. Yun na nga po yung nangyari. Nagpilit si Ninoy na umuwi, so nangyari po yung assassination. Isinisi nga po, mga kababayan, based sa historya, sinisi kay Marcos Sr. Pero hindi man po napatunayan. That playbook, yun ang gustong ulitin. Gustong maging hero. Una, maging tulad ni Dr. Jose Rizal. Pero ngayon, nag-iba ang kanilang script. Gustong tularan si Ninoy para sisihin po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag kayong kakagat sa kanilang playbook po. Just like nung panahon na nagkaed sa People Power 1, it is based on lies in propaganda. Hindi man po totoo. Nag-alsa yung mga tao believing na ang mastermind po si Marcos Sr. Kaya pinatalsik nila. Naging successful po yung ED sa People Power 1. Hindi dahil, mga kababayan, napatunayan na mastermind si Marcos Sr. sa assassination. Kundi umalis na lang po yung dating Pangulong Marcos Senior para maiwasan po yung pagdanak ng dugo. Tawag dito sa amin, nagpaunod na lang, nagpakumbaba na lang po. Kaya nangyari po yung bloodless revolution. And based sa investigasyon, mga kababayan, hindi po napatunayan ang mastermind po si Marcos Sr. Ngayon po, August 20, 2014, a look back at Ninoy Aquino's murder, published by Philippine Star. Ito yung bagong revelations, mga kababayan. Sabi diyan, Roberto Olaguer, a chaplain who visited the inmates at the New Bilibid prison,
would later reveal details about what he learned from Sergeant Pablo Martinez, one of the men convicted of Ninoy's murder. Martinez reportedly was recruited by Colonel Romeo Ochoco, then deputy head of ABSICOM, Aviation Security Command. Martinez was introduced to Rolando Galman and was told to make sure Galman kills Ninoy. Otherwise, kill Ninoy and shoot Galman as well. Since Martinez had access to the airport, it was easy for him to smuggle Galman into the tarmac. Sergeant Martinez would later implicate Ninoy's cousin-in-law, Danding Coangco, but it was never proven. Martinez was later killed in a hit-and-run incident this year. He was hit by an SUV. So ang itinuturo po, kaya lang ayaw nang paimbestigahan ng pamilya Aquino. Ang tinuturo pong sabit, hindi man po si Marcos Sr., si Danding. Sergeant Martinez would later implicate Ninoy's cousin-in-law, Danding Coangco, but it was never proven. Martinez was later killed in a hit-and-run incident this year. He was hit by an SUV. 2014 namatay si Martinez. Ang duda po, sinilihin siya na kasi baka lumitaw yung totoo. Kailangan kasi manatili na ang mastermind, isipin ng mga mamamayang Pilipino, paniwalaan ang mastermind si Marcos Sr. Ayaw na ng pamilya Aquino, mga kababayan pa imbestigahan. Bakit? Alam na natin yung motibo. Pag nalaman po na family feud at hindi si Marcos Sr. ang mastermind, mapatunayan po, ang challenge po galing mismo sa ating Pangulong Bongbong sa interview ni Chris Aquino. Challenge mga kababayan ni BBM noon si Chris Aquino na buksan yung investigasyon muli. Nang pagkamatay ng kanyang tatay, ayaw na po ni Chris Aquino kasi napatawad na daw yung tatay ng ating Pangulo. Kasi pag napatunayan na hindi man po si Marcos Sr., imbalido yung basis ng revolusyon sa people power. Mawawala sa paniwala ng mga tao na ang mastermind si Marcos Sr. Yung pagiging hero po, mga kababayan ni Ninoy, mawawala, imbalido. Nagets na ninyo? You see? Kasi paano ipapapatay ni Marcos Sr. si Ninoy Aquino? Kapag ginawa na yon, talagang siya yung ituturo. Tanga ba yung dating Pangulo Marcos Sr. na napakatalino yon? Pinagamot pa nga niya sa ibang bansa. Sa Amerika, pagkatapos, pagbalik, ipapa-assassinate niya para i-blame sa kanya. May ganon. And kahit mga kababayan, yung Plaza Miranda bombing, alam ba ninyo ang history ng Plaza Miranda bombing na i-blame sa dating Pangulong Marcos Sr.? Based sa investigasyon, nagpatawag po ng investigasyon si Juby Salonga. Ang sabit po, si Juma, gusto ninyo makita? Ayan po, report ng Philippine News Agency. Philippine News Agency, September 26, 2022. Sabi dyan, ex-NPA cadre Juma ordered my best friend to bomb Plaza Miranda. A former New People's Army rebel claimed that his best friend, a fellow insurgent named Danny Cordero, was allegedly ordered by Communist Party of the Philippines founder Juma Sison to lob the grenades on the political gathering in Plaza Miranda, Quiapo on the fateful night of August 21, 1971. Bakit nila ginawa? Para gatungan yung revolusyon, isisi, galitin yung tao na nagpabomba sa Liberal Party meeting di Avance, yung dating Pangulong Marcos Sr. Kita ninyo kung paano nila ginawa? Ginawang sacrificial lamb yung mga namatay doon. Siyam yung namatay. You see? At si Juby Salonga, mga kababayan, naging guest ko rito sa Legazpi, sa radyo, nung kumandidato sa pagka-presidente. Tinanong ko siya, sabi ko, Senator, ano nangyari dyan sa kamay mo? Bakit nangaputol yung daliri mo? Ituan niya, Mr. Maravillas, yung sinapit ko sa Plaza Miranda bombing. Butian niya, nakaligtas ako. Nabulag siya, mga kababayan. At si Juby Salonga nagsagawa ng investigasyon, Senate investigation mismo. Napag-alaman na hindi man po si Marcos ang author, ang mastermind. Kita ninyo, nagsulat siya ng libro. Kung di ang itinuturo, ito na nga po, si Juma. So alam ng dating Pangulong Marcos Sr. kung sino yung mastermind. Yan Plaza Miranda bombing, Wikipedia. Ano sabi? Diyan, Marcos blamed the communist and subsequently suspended the privilege of writ of habeas corpus. Kaya po dineclare yung martial law. Gumawa sila ng kaguluhan, sila man lang yung gumawa. Pagkatapos isinisi sa Marcos. Yon ang magiging playbook dito, mga kababayan, sa issue ni Digong. Yon ang nakikita natin. And by the story na pinapalabas ni Sara Duterte, mga kababayan, huwag maniniwala sa ganyang uri ng kwento. Kasi
binibilog na po yung isipan natin ng mga mamamayang Filipino na pag may nangyari kay Digong, halimbawa magpilit na umuwi, which is impossible naman po, o halimbawa may mangyari, i-blame po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Never believe. Ito po, sabi rito, some prominent personalities lay the blame on the Communist Party of the Philippines under Juma Sison. Vito Salonga, in his autobiography, stated his belief that Sison and the CPP were responsible. Kita ninyo? Yun ang lumabas po sa investigasyon. Kasi nga po, mga kababayan, may pumunta mismo kay Joby Salonga at nag-testify. Kaya nagsulat ng libro si Joby Salonga. Madaling sabi, with that testimony, naging malinaw kay Joby Salonga na hindi man pala si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang utak sa Plaza Miranda bombing. Kita ninyo? Na noon, pinaniwala sa pamamagitan ng walang tigil na fake news. Kaya kailangan pong labanan natin ang fake news. Ngayon, inuulit nila. Alam ba ninyo na nagkaed sa people poweran dahil sa fake news? Inakusa yung ating dating Pangulong Marcos Sr. ng pagnanakaw, ill-gotten wealth, na lahat ng kaso po napawalang sala ngayon. So, ibig sabihin, gawa-gawa yung mga kaso para galitin yung mga tao. At pati yung Plaza Miranda bombing, isinisi sa kanya. At pati yung assassination kay Ninoy, isinisi sa dating Pangulong Marcos Sr. Yon ang magiging playbook sa ngayon po sa isyu ni Digong. Nagets na ninyo? Huwag pa biktima po sa mga sinungaling. Huwag pa biktima po sa kasinungalingan, sa fake news po, sa propaganda. Sabi po dito sa nabasa natin, the most dangerous liars anya are those who think they are telling the truth. Alam na ninyo kung anong uri sila ng mga tao. Ang pinakapeligroso daw na sinungaling, yung mga sinungaling na paniwala nila, nagsasabi sila ng katotohanan. Sabi ni Aminata Foma, lahat ng sinungaling o liars lie to protect themselves, to shield their egos from the raw pain of truth. Lahat ng sinungaling daw, ganon. Nagsisinungaling sila para to shield their egos from the raw pain of truth. Yan ang namumuhay sa kasinungalingan po. Ganon ang natura po nila. Kaya beware sa pakikinig po sa mga sinungaling. Proven po silang mga sinungaling. Gusto ninyong mapakinggan ang harap-harapan na pagsisinungaling? Ayan po, harap-harapan na pagsisinungaling. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Marty Gomales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Tapos, maniniwala kayo sa kwento ni Sarah? Maniniwala kayo dito sa kwento na gustong mag-ala ni Noy? Na ang playbook, mga kababayan, uulitin nila yung kwento ni Ninoy na isinisi, mga kababayan, kay Marcos Sr. yung pagkamatay. Nan totoo, mga kababayan, based sa mga investigasyon, hindi man pala may ibang pangalan na lumitaw. Based sa revelation, mga kababayan. Kaya lang, hindi na natin matanong kasi lahat na sila patay. Nagets na ninyo? Do not fall to their agenda, mga kababayan, of repeating the history, mga kababayan, para gatungan ang edge sa people power. At iupo nila. Alam na ninyo kung sino ang uupo pag nagka-people power po. Huwag pabibiktima, mga kababayan. Tama pa. Pakiusap sa mga Marcos loyalist sa nagmamahal sa ating Pangulong Bongbong Marcos. I-share ninyo itong i-share na ating video. At mga videos ng mga Marcos vloggers para malabanan po natin ang mga black propaganda at masamang agenda po na niluluto nila. Yan ang pwede ninyong maitulong. Yung 31 million Marcos supporters. I-share lang po ninyo. And click subscribe dito po sa ating YouTube channel. Tama po. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan.
Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.